dapat alam ng bawat isa ang EDIT or ang exit drill in the home. Gumawa ng exit plan sa inyong mga tahanan at sanayin ang bawat isa dito. Ang smoke at fire detectors ay makatutulong upang maalerto ang lahat sa sandaling may magsisimulang sunog. Kung sakaling may mapansing nasusunog o nasusunog na bahay, sumigaw at i-alerto ang iba. Kung kakayanin pa, ay patayin ito gamit ng kahit na anong pamatay sunog o kung hindi naman, mag-evacuate na kaagad. Lisanin agad ang inyong tahanan, huwag nang kumuha ng selfie o kumuha pa ng mga litrato. Madalas sa sanhi ng mga sunog ay ang mga iligal na koneksyon ng kuryente. Agad na ipaalam sa mga otoridad kung sakaling may mapansin ng mga ganito. Pinagbabawal ng batas ang pag-park ng sasakyan sa harap ng fire hydrant, fire truck access at fire service inlet. May karapatan ang BFP na tanggalin ang mga sasakyan na ito maging sa mapaminsalang paraan. Panatilihing malinis at walang anumang nakaharang o obstruction sa mga eskinita o makikipot na daan na maaaring makahadlang sa firefighting operations. Kung may makakasabay na fire truck o anumang rescue or emergency vehicle, mangyari lamang na itabi ang inyong sasakyan at magbigay daan. Ugaliing maglinis ng bahay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo upang maiwasan ang sunog at anumang panganib. Pangunahing sanhi ng mga sunog ay ang overloading, butas o gasgas sa mga wires, maluwag na switch o receptacles, overheated na mga wires, dumi at alikabok sa loob ng mga outlet o maging ang mga mantika na maaaring pumasok sa loob nito. Maging mapagmatsyag, ang mga sumusunod ay ilan sa mga palatandaan ng mga maaaring pagmulan ng sunog. Patay sinding ilaw, mga sparks na nanggagaling sa mga koneksyon, pag-init ng wire, plug at ng outlet, ang pangangamoy sunog sa tuwing isasaksak ang mga appliances, kulay sunog at pangingitim ng mga switch o saksakan, ang palagiang pag-trip at pag-usok ng mga circuit breakers. Ang biglang pagbalik ng kuryente matapos ang mahabang brownout ay maaaring magdulot ng overvoltage, lalo na kung naiwanang bukas ang inyong mga linya. Palagiang inspeksyonin ang mga hose ng inyong mga LPG upang malaman kung ito ay butas o gasgas na. Siguraduhing nakasara ang regulator ng inyong mga tangke pagkatapos magluto, bago matulog o umalis ng ating mga bahay. Ugaliing bantayan ang mga niluluto, lalo na ang mga pinipritong pagkain. Siguraduhing wala ng apoy ang kalan bago lumabas ng kusina. Kapag napansin na umuusok ang mantika sa kawali o kahit na sa anong lutuan, agad na patayin ang kalan at hintayin na lumamig ng bahagya bago simulan ng pagluluto. Iwasang buhusan ng tubig ang piniprito kung sakaling ito ay umapoy. Takpan agad ito ng basang-basahan o ng tela. Kung sakaling masunog o magapoy ang hose ng inyong LPG, huwag mataranta. Takpan ng basang tela ang nasusunog na bahagi at mabilis na isara ang regulator ng inyong tangke. Kumpunihin ang mga sira sa koneksyon at huwag nang gamitin ang mga depektibong appliances. Patingnan ang inyong mga electrical wiring sa lisensyadong electrician kada 4 na taon.